he would have an 8-ball for $500,000. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamatamis na tagumpay ni The Magician Efren Bata Reyes ay nauwi sa isa sa pinakamapait na kontrobersya sa kasaysayan ng sports? Isipin nyo, matapos magwagi ni Efren sa 200 na pinakamagagaling na players sa mundo para masungkit ang $500,000 o mahigit 26 million na premyo sa 2006 IPT World Open. Pero ang perang pinaghirapan niya at ang tagumpay na dapat ay pamanang habang buhay, tila naging bula na biglang naglaho. Ano nga ba ang nangyari sa nawawalang milyones ni Efren Bata Reyes? Panoorin ang buong kwento sa likod ng 2006 and IPT World Open. Ang gabi kung saan napatunayan ni Efren na siya ang pinakamagaling sa lahat. Pero siya rin ang gabi kung saan nalinlang ang buong mundo ng bilyar. Ito ang masakit na katotohanan sa likod ng naudlot na kayamanan ng ating alamat. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo pang makakita ng mga kwentong gaya nito, don't forget to like and subscribe bilang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat po. Noong taong 2006, nyanig ang mundo ng bilyar ng isang bagong liga, ang International Pool Tour o IPT. Ang pangako nito, gawing kasing yaman ng golf at tennis ang bilyar. Ang founder na si Kevin Trudeau, isang bilyonaryong negosyante na kilala sa kanyang mga infomercials. Sa tournament na ito sa Reno, Nevada, hindi lang barya-barya ang nakataya, kundi ang kabuuang pabuya para sa kampiyon ay nagkakahalaga ng $500,000. Ang pinakamalaking prize money sa kasaysayan ng pool. Dahil sa laki ng pera, lahat ng mga Hall of Famers, mga kampiyon, at pati mga hustlers mula sa 30 na bansa ay dumagsa. At syempre, hindi mawawala ang pambato ng Pilipinas. Ang 52 years old that time ang The Magician na si Efren Bata Reyes. Ngunit hindi lang si Efren ang nandoon para lumaban. Sa katunayan, sa mahigit 200 na pinakamagagaling na players sa mundo, 7 Pinoy pa ang pumasok sa prestihiyosong top 50 na sina Dennis Robocop Orcollo, Francisco Django Bustamante, Jose Amang Parica, Ronato Alcano, Alex Pagulayan, Antonio Lining, at Ramil Gallego. Sa loob ng ilang araw, naging killing machine si Efren sa lamesa. Isa-isang tinalo ang mga pinakamahuhusay sa iba't ibang bansa. Walang nakapigil sa kanyang diskarte hanggang sa umabot siya sa finals laban sa isa ring alamat na si Rodney "The Rocket" Morris. At matatandaang una nang nagkaharap ang dalawa noong 1996 sa US Open 9-Ball Championship. Matapos talunin ni Morris si Efren sa score na 11-6 sa finals. Kaya makikita na mataas ang moral ni Morris dahil kumpiyansa siyang muling matatalo ang mas matandang version ni Efren sa pangalawang pagkakataon. Sa simula pa lang ng bakbakan, tila kontrolado na ni Morris ang tempo ng laban. Agresibo, mabilis at puno ng kumpiyansa at nakuha ang unang panalo sa unang rack. Sinubukan ni Efren na sumagot at naitabla ang score sa 1-all. Pero tila sadyang mas mabilis ang mga kamay ng Amerikano sa gabing ito. Sunod-sunod na ratsada ang ginawa ni Morris mula 2-1 hanggang sa maging 3-2. At sa ika-6 na rack, tuluyan na ngang nabaon si Efren sa score na 4-2. Ngunit sa likod ng bilis ni Morris, unti-unti nang nagpapakita ng butas ang laro niya. 3 beses na nabaon sa kamalasan si Morris dahil sa kanyang mga scratches sa break, na nagbigay ng open table para sa Magician. Ang pagbibigay ng pagkakataon kay Efren ay parang pag-imbita sa sarili mong pagkatalo. Walang gustong bumitaw hanggang sa humantong ang bakbakan sa isang tabla, 5-all. Sa ika-11 rack, muling kumatok ang tadhana para kay Morris.
Pero sa ilalim ng matinding pressure, sumablay ang kanyang tira sa isang top shot sa 6 ball. Isang pagkakamali na hindi na pinatawad ni Efren. Agad na sinamantala ito ng magician upang makuha ang bentahe. 6-5. Sagt auf die Mitteltasche und das heißt eine Kombination. Tasche. Gerade bei solchen Winkeln. Ngunit ang magic ay hindi laging perpekto. Sa gitna ng inaakalang siguradong panalo, napurnada ang momentum ni Efren nang magkaroon siya ng foul sa 8 ball. Isang automatikong puntos para kay Maurice. Pero ang swerte ng Amerikano ay mabilis ding naputol. Sa kanyang pagsargo, muli siyang kinain ng butas. Isang scratch na naging mitsa para tuluyang ubusin ni Efren ang mga bola at itala Der ang ist nur score noch ein sa Spiel, ein Rack 7-6. von die ihm eben zu Verhängnis geworden ist. Konzentrationsphase. Spiel und da kommt auch die Anfeuerung. Sa huling rack, ipinakita ni Efren kung bakit siya ang itinuturing na GOAT. Sa isang krusyal na positioning na nangangailangan ng pambihirang balanse, hindi niya ginamit ang kanyang kanang kamay. Sa halip, sa harap ng naghihintay na kasaysayan, ginamit niya ang kanyang kaliwa para sa isang mahirap at balanseng tira. Genauso. Hanggang isa-isa nang nilinis ni Efren ang lamesa. Über 2. Ang huling 8 ball ay dahan-dahang gumulong, tila nakikipag-usap sa tadhana bago tuluyang nahulog sa corner pocket. At sa sandaling iyon, naging opisyal na. Si Efren Bata Reyes ang nag-iisang hari ng World 8 Ball. Sa puntong iyon, nasungkit niya ang premyong $500,000, ang pinakamalaking single event check sa kasaysayan ng pool. Higit sa salapi, ang tagumpay na ito ay mananatiling matingkad na patunay na sa ilalim ng pinakamatinding pressure, walang sino man ang makakatalo sa tibay ng loob at diskarte ng isang Pinoy. Ngunit sa likod ng masigabong palapakan at kislap ng mga lente, doon na nagsimulang umalingasaw ang isang mapait na katotohanan. Pagkatapos ng makasaysayang tournament, ang mga checking pinanghahawakan ng mga players, kabilang na ang kay Efren, ay naging hamak na papel na lamang na hindi ma-encash. Ang matamis na tagumpay ay biglang naging maasim na pait. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Walang pambayad si Kevin Trudeau. Isipin nyo, si Efren ay naglaro ng halos 20 oras sa loob ng ilang araw, ginamit ang lahat ng talino at diskarte para lang sa isang pirasong papel na walang halaga. Sa halip na 25 milyon, naging barya na lang ang natanggap ni Efren dahil sa financial collapse ng IPT. Marahil kung ibang tao yon, nagwala na o nagdemanda na. Pero dito nyo makikita ang kakaibang pagkatao ni Efren. Nang tanungin siya tungkol sa perang hindi niya nakuha, ngumiti lang siya at sinabing, "Ayos lang, ang mahalaga na patunayan nating kaya nating manalo." At madalas niyang sabihin na naglalaro siya dahil sa passion at hindi lang dahil sa pera. Anong aral ang mapupulot natin dito? Patunay ang kwento ni Efren Bata Reyes sa IPT na sa buhay. Hindi lahat ng gold medal ay tunay na ginto. Minsan, masusubukan ang iyong pasensya at pagkatao. Pero tulad ni Efren, hanggat hawak mo ang iyong cue stick at ang tiwala sa sarili, walang scam ang makakatalo sa isang tunay na alamat. Ang tagumpay ni Efren sa Nevada ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa respeto na ibinigay sa kanya ng buong mundo. Siya ang nanalo, siya ang nalinlang, pero sa huli, siya pa rin ang nanatiling hari. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento.
Kung may suggestion kang content na gusto mong mapanood, i-type mo na sa comment section. Sisikapin nating isunod sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin. Libreng nude lang, wala pang monthly bill, di tulad ng iba dyan. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang Beyond the Game. Maraming salamat!